Kakagaling lang nitong USA sa pagkatalo kontra sa Lithuania at alam nating gigil na gigil silang makabawi. Standing in their way ay itong Italy team na ito na at first hand nakita natin kung gaano kaganda ang kanilang ball movement at fluid offense. Mananaig ba ang Team USA o gugulatin ba ng Italy ang mundo sa pagbigay sa Team USA ng kanilang ikalawang sunod na FIBA quarterfinals exit? Ito ang mga dapat asahan sa larong ito. Strong start ng Team USA. Kontra Lithuania napakabagal nga ng simula nitong Team USA na to. At ang kanilang lackluster defense sa 3-point area ang naging dahilan kung bakit lumobo ang lamang ng Lithuania. Mula 10 ay naging 19 ito sa loob lamang ng 1 minute and 34 seconds. Pero kilala ang Team USA team na to sa pagiging disiplinado at naniniwala ako na hindi nila hahayaang magkaroon sila ng poor start in 2 straight games. Kailangan makontrol ng Team USA ang pace ng larong ito. Lalong-lalo na sila Anthony Edwards at ito nga si Jalen Brunson. Kailangan mapunta nila ang pace ng laro sa kanilang game style. Run and gun. At para naman sa Italy, ball movement at shooting. Kung gusto man magkaroon ng tsansa nitong Italy na to, kailangan kopyahin nila ang ginawa ng Lithuania kontra United States. Good ball movement at absurd shooting sa labas. Nasa kanila na yung unang factor, no? Ball movement. Pero ang kailangan nilang gawin, pumasok ang kanilang mga outside shots. Against Gilas Pilipinas, they shot 42% from 3-point area. At kitang-kita naman natin yung fluidity ng kanilang opensa. Kontra naman sa Serbia, they shot 52%. Kaya kung gagawin ng Team USA ang ginawa nila sa Lithuania na poor closeouts, wrong defensive reads at poor perimeter defense, nako, meron tayong upset na mapapanood. Offense versus defense. Ang USA ang number 1 scoring team sa buong tournament at ang lineup nila ay capable naman talagang umiscore ng pagkarami-rami. Out of 5 games ng Team USA ngayong FIBA World Cup, 3 doon umiscore sila ng more than 100. Yung dalawa, 99 points at 85 points respectively. Ang ibig sabihin nito, mapa-high scoring o low scoring, USA is capable of beating anyone dito sa tournament na to. Sa kampo naman ng Italy, they never scored more than 100. Ang highest na na-score nila ay 90 points kontra sa Gilas Pilipinas. With that said, no, let's not overlook itong depensa ng Italy. Against Puerto Rico, they only held them to 87 points at nag-average ang Puerto Rico ng 92 points per game. At kontra Serbia naman, no, the number 2 scoring team sa tournament, from averaging 104 points per game, naibaba nila ito sa 76 points. Parehong laro napanalo nila. Ang mahiwagang tanong dito, kaya bang ulitin ng Italy ang ginawa nila sa Serbia dito sa United States? Key matchups. Maliban dito kay Anthony Edwards, ang sa tingin kong kailangan magpakita dito sa Team USA ay itong si Brandon Ingram dahil so far masyado siyang tahimik. Nag-average lamang siya ng 5.2 points per game at 22% sa 3-point area in 16 minutes of play. To give context lang, no, itong si Paolo Banchero ay nag-i-score ng 10 points per game, shooting 50% sa 3-point area at naglalaro lamang ng 15.9 minutes or roughly 16 minutes per game. So hindi kakulangan sa minutes ang problema ni Ingram. Siguro kailangan niyang mas maging aggressive dahil sa tingin ko ang magandang performance niya ay tutulong talaga sa Team USA matalo itong Italy. Sa side naman ng Italy, nandyan si Simon Fontecchio at si Stefano Tonut. Pero ang dapat talagang magpakita sa kanila ay itong si Nicolo Melli. Isa sa rason kung bakit nahirapan ang USA kontra Lithuania ay ang mga pick and pop actions ng Lithuania kay Jonas Valanciunas. At dito sa Italy, si Nicolo Melli ang may kayang gumawa nun. Melli is shooting 46% from 3-point area at tingin ko he's athletic enough para maipagsabayan sa US bigs tulad ni Bobby Portis
at itong si Jaren Jackson Jr. Prediction time! Ang kagandahan dito sa FIBA World Cup, hindi mo alam yung mga mangyayari. Pwedeng umiscore ka ng 100 sa isang laro at next game mo 70 points ka lang. With that said, kahit gusto ko magkaroon ng upset at tingin ko talaga capable itong Italy talunin itong USA, ibibigay ko pa din tong laro na to sa Team USA. Tulad ng sabi ko kanina, itong Team USA ay sobrang disiplinado at naniniwala talaga akong hindi nila hahayaang magkaroon ng pangalawang sunod na pagkatalo na tulad sa Lithuania. Kaya coming off the gates, first quarter pa lang talagang magpupukpok na tong Team USA at maghahanap talaga ng strong start. Wag lang silang maunahan nitong Italy team na to. Kayo, sa tingin nyo, sino ang mananalo sa larong ito? Sino pa sa Team USA team ang kailangan mag-step up para manalo sila today? At of course, ano ang kailangan pang gawin ng Team USA para manalo sa larong ito? Aantayin ko yung sagot nyo sa comment section at abangan nyo rin yung mga review ko sa mga susunod na quarterfinal games. Hanggang sa susunod kong video, peace!